Masayang bati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Maikli lamang ang mensaheng ito at hinati ko sa dalawang bahagi. First part, tungkol sa mga fake channels at social media groups na nagkukunwaring Ophirian Heritage. Second part, tungkol sa mga huwad na kawan na pinamumunuan ng mga huwad na leader na pilit nagdudunong-dunungan at nag-aala propeta. Para kanino ang mensaheng ito? Para sa publiko, para sa mga followers ng mga huwad na kawan, at para sa mga tapat na servants of Alahayam. Dumako tayo sa first part. Maraming nagtatanong kung kabahagi ng Ophirian Heritage Conservatory or kung may kaugnayan tayo dito sa Ophirian Republic Channel. Isabay ko na rin ang iba pang mga Ophirian Kuno channel and social media groups sa Facebook and other platforms. Ito ang aming sagot. Wala po kaming kinalaman dito sa Ophirian Republic. Ang ginagawa ng Ophirian Republic Channel ay isang uri ng copyright infringement na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Kinukuha nila ang mga video ng Ophirian Heritage, lalagyan ng konting sound effect at dekorasyon, at presto, upload na nila sa kanilang channel. Makinig po kayong mabuti. Wala po kaming ibang channel kundi itong Ophirian Heritage Conservatory lamang. Kayong mga naghahanap sa amin, dito lang kayo sa official channel. Huwag po kayong pupunta dyan sa kung ano-anong Ophirian Kuno channels. Maliban na lang kung may endorsement mula sa amin. Ulitin ko, maliban na lang kung ini-endorso namin ang channel. Ito ang observation namin sa gawain nitong mga Ophirian Kuno channels. Inililigaw nila ang mga taong naghahanap sa amin at nagnanais magpasakop sa covenant. Mag-ingat po sa mga nagsusulputang Ophirian Kuno channel gamit ang aming mga video at katuruan. Hindi namin kasamahan ang mga yan. Inilalayo lamang kayo sa kawan para hindi kayo makapasok sa covenant. Ganyan na ganyan ang ginawa ni Pablo noon. Hinayjak ni Pablo ang katuruan ng mga tunay na apostol, binudburan ng libadura, sabay itinatag niya ang grupo sa Antioch na tinatawag natin ngayong Christianity. Kalaunan, lumaki ang Christianity na nagmumula sa Antioch at kinalaban na nila ang tunay na kawan na itinatag ng Mesaya sa Jerusalem. Gamit ni Pablo ang copycat na katuruan, kinalaban nila ang mga tunay na apostol hanggang ngayon.
Yan din ang ginagawa nitong mga fake channels na humahijack sa mga video at katuroan ng OHC. Kung talagang malinis ang intensyon ninyong mga nagnanakaw ng aming video, simple lang ang dapat nyong gawin. Gumawa kayo ng sarili ninyong video bilang pagsuporta sa OHC channel. Sa muli, bilang pag-alerto sa publiko, mag-ingat po kayo sa mga nagsusulputang grupo sa Facebook, YouTube at iba pang social media na ginagamit ang katuruan ng Ophirian Heritage. Ginagamit ang pangalan ng OHC. Hindi nila kayo aakayin papasok sa covenant, bagkos ginagamit lamang nila ang katuruan ng Ophirian Heritage upang makapagtayo ng sarili nilang kawan. In short, sariling ambisyon. Kalaunan, unti-unti nilang lalasunin ng kung ano-anong katuruan ang isipan nitong mga tao na naipon nila sa kanilang kawan. Pablo style. Ulitin ko, wala po kaming kinalaman sa mga grupong yan. Ngayon, paano nyo malalaman ang tunay na channel ng Ophirian Heritage at paano nyo matatagpuan ang tunay na kawan na may malinis na adhikain at naaayon sa banal na kasulatan? Simple lang. Click ninyo ang pangalan ng channel na nasa ibaba ng video. Makakarating kayo sa homepage ng channel. Pagdating nyo sa homepage, click nyo ang About at tingnan kung kailan inilunsad ang channel. Ang tunay na Ophirian Heritage Channel ng tunay na kawan ay inilunsad noong June 8, 2019. Buong kawan, hinihiling ng OHC sa inyo na makipagtulungan kayo. Huwag ninyong papayagan na mamayagpag itong mga grupo na inililigaw ang mga tupa na naghahanap sa atin. Magpatuloy tayo sa part 2. Tungkol ito sa mga huwad na kawan na binuo o binubuo ng mga nagmamarunong na lider-lideran. Para sa inyong mga pasimuno, alam nyo ba kung ano ang malaki nyong kasalanan? Alam nyo ba kung sino ang inyong nilalapastangan sa ginagawa ninyo? John chapter 10, verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. May mga tupa ako na nasa ibang kulungan. Sila man ay makikinig sa akin, kukunin ko sila at iipunin sa isang kawan. One flock, one shepherd. Ang ibig sabihin, one voice, one command. Yan ang nilalabag ninyong mga nagdudunong-dunungang pasimuno ng kung ano-anong grupo. Marami sa inyo ang nag-aangkin na kayo ang pinili daw ng Aba upang tipunin ang mga tupa, upang buuhin ang kawan. Ang galing ninyong umangkin. Bueno, kung kayo nga ang pinili, sagutin nyo itong mga katanungan ko sa inyo para matauhan kayo sa inyong mga ambisyosong pantasya. Number 1 question. Nasaan kayo noong hindi pa lumalabas ang boses ng Ophirian Heritage mula sa silangan? Ulitin ko. Nasaan kayo noong hindi pa lumalabas ang boses ng Ophirian Heritage mula sa silangan? Ito ang pangalawa kong tanong sa inyo, mga lider-lideran na nagmamarunong. This is number 2. Kung talagang kayo ang pinili at inatasan ng Holy Spirit upang ipunin ang kawan, bakit hindi nyo nagawa noong wala pa ang Ophirian Heritage Conservatory? Sagutin nyo. Ito number 3. Kung tunay nga kayong pinili,
Bakit labag sa Torah ang inyong mga katuruan? At higit sa lahat, bakit ang inyong ginagawa ay salungat sa salita ng Mesaya na tipunin ang mga tupa sa isang kawan? Sagutin nyo ng buong katotohanan at huwag ninyong niluloko ang inyong sarili at ang ibang tao na nagnanais pumasok sa covenant at sumama sa tunay na kawan. Masakit ang salita ko? Mahapde? Tagus-buto? Masasaktan talaga kayo sapagkat masakit ang katotohanan. Hindi kayo ang pinili dahil kayo ay enjoy, nagtatampisaw sa Babylonia noong wala pa ang boses ng silangan. Yan ang totoo. Harapin nyo ang katotohanan na hindi kayo ang pinili, kung kaya hindi nyo nagawang ilabas ang mga tupa sa Babylonian religions at tipunin bilang isang kawan. Harapin nyo ang katotohanan, nilabag nyo ang utos ng Mesaya, King Yahawashai, na pag-isahin ang kanyang mga tupa. One flock, one shepherd, one command. Nilabag nyo ang instruction ni King Yahawashai dahil sa pansarili nyong ambisyon. Yan ang totoo. Huwag tayong magpaikutan. John 10, verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Mag-ingat sa mga false prophets, false preachers, at mga huwad na leader na nagnanais magtayo ng kani-kanilang sariling grupo, kawan o sekta gamit ang katuruan ng Ophirian Heritage Conservatory at naglulunsad ng mga fake channels sa YouTube. Nasusulat, Matthew chapter 7 verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Tagalog, maging mapagmatsyag laban sa mga huwad na propeta o mga nagpapahayag. Sila ay tila maaamong tupa, ngunit mababangis na lobo pala. Ano ang layunin? Simple lang. Upang sirain ang tunay na kawan at harangin ang mga tupa na naghahanap sa tunay na kawan. Yan ang hangarin nitong mga fake channels na kinukuha lamang ang mga video at katuroan ng Ophirian Heritage Conservatory. Kayong mga umaklas sa kawan na sinimulan ng Ophirian Heritage Conservatory, tandaan nyo itong sinasabi ko. Kahit magkanda kuba-kuba kayo sa kakatuwad-tuwad ninyo, lahat yan ay mawawala ng saysay dahil sinusuway nyo ang nais ng Ama at ng Mesaya na ipunin ang tupa sa isang kawan. One flock, one shepherd. Ano ang ibig sabihin? Under one command. John chapter 10 verse 16. There shall be one flock and one shepherd. One voice, one command. Para sa inyong mga tagasunod nitong mga huwad na leader na pilit bumubuo ng huwad na kawan. Tandaan nyo, hindi kami nagkulang ng paalala sa inyo. Sinasalungat at kinakalaban nyo ang salita ng Mesaya na ipunin ang kanyang kawan. Itigil nyo ang patuwad-tuwad na kahipokritahan ninyo dahil hindi nyo mapagtatakpan ang kalapastanganan na ginagawa ninyo sa salita ni King Yahawashai. You are worshiping Him with your lips and not with your hearts.
ang nasa puso nyo ay hindi pagpapasakop, kundi kapalaluan. Saan kayo patungo? Sa ginagawa nyong pagsuway sa utos ng Mesaya bago siya umalis. Nasusulat, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Ama at ng Mesaya ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod lamang sa kanyang salita. Tandaan nyo yan. In other words, ang mga makakaligtas ay yun lamang na marunong sumunod ng instruction, nagpapasakop sa chain of command. Kapag sinabing assemble sa designated bus stop, dahil doon kayo susunduin, sumunod kayo bilang isang kawan. Tanong, paano kayong mga humihiwalay sa kawan at may ibang command, ibang leader na sinusunod? Maiiwan talaga kayo. Matthew chapter 24 verse 40 to 42. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day Yahawashi will come. Malalim ang kahulugan niyan. Matalinhaga. May 2 lalaki magkasama sa taniman. Ang isa ay nasundo, ang isa ay naiwan. May 2 babae magkasama. Ang isa ay nakasama, nasundo. Ang isa ay naiwan. Bakit may mga naiwan? Or bakit may maiiwan? Hindi naunawaan ng mga mangmang kung kaya't binudbura ng libadurang rapture doctrine. Ang mga napasama ay kabahagi ng kawan. Ang naiwan ay may sinasamahang ibang kawan. Ibang boses ang pinakikinggan. Ibang instruction ang sinusunod. Ano ang resulta? Ay maiiwanan talaga dahil ang instruction ng Mesaya ay ipunin bilang isang kawan, one flock, one shepherd, one command, one instruction. Ngayon, mamili kayo kung sino ang dapat nyong pakinggan at sundin. Boses ng silangan na nagpalaya sa inyo mula sa Babylonian religions o boses ng huwad at nagdudunong-dunungang leader. Pili kayo kung saang kawan kayo sasama. Sa kawan na binuo ng Torah o sa kawan na binuo ng huwad na katuruan ng inyong nagdudunong-dunungan at lapastangang pinuno. Mamili kayo ng mabuti para hindi masayang iyang pagtutuwad-tuwad ninyo. Your choice, your salvation. One is taken, one is left. Tandaan nyo yan. Makinig kayo, buong kawan. Do your part. Galugarin nyo ang mga social media platforms. Huwag hahayaang mamayani ang diwa at impluensya ni Pablo. Sagipin ang mga natrap sa mga huwad na kawan na may mga huwad na katuruan. Iwanan nyo ang mga nagmamatigas, walang pilitan. We have the mighty blessing. Kumilos, one for all for one. Uphold the Torah, hold on to the covenant. One flock, one fold, one covenant, one shepherd, one spirit, one direction, and one command under the banner of King Yahawashi. Forward, march!